ayaw ninyong ayusin eh. So, yung message ko talaga, i-reiterate ko yung message, ano. Dalawang pwedeng mangyari. Isa, magka-tipon-tipon ng mga tao, kung ano man ang mga paniniwala. Yung iba dyan ay pro-BBM, yung iba dyan ay pro-Dilaw, Pink, merong CPP, NPA, NDF, merong mga DDS, halo-halo, no? Pero ang problema ng korupsyon parang hindi malinaw. Parang may on and off switch. Na concerned kayo sa 125 million na binabato kay Inday Sara, pero yung kaplastikan ninyo, kayong mga nag-iingay ng pro-BBM, hindi kayo concerned dun sa 1.2 trillion, yung kay BBM muna. Concerned kayo doon sa 125 million na binabato kay Inday Sara na confidential fund. Pero hindi kayo concerned doon sa 4 billion na confidential fund ni BBM. 1 billion a quarter. 1 billion a quarter. 4 billion plus, no? Yung 1 year. 125 billion. 4 billion. Kasuhan ng Inday Sara, impeach ang Inday Sara, pero hindi kayo worried doon kay BBM. Hindi kayo worried doon sa 1.2 trillion na ninanakaw, doon pa lang yon sa flood control. Wala pa dyan yung mga asphalt overlay, mga road reblocking, mga rock netting, mountainside netting, mga ganon. Wala doon sa mga farm to market road. Yung lahat ng yung gintong binenta, yung Maharlika Pond, mahaba na listahan. Hindi kayo concerned doon? You know why? Because sa mga nag-iingay, panay mga bayad. Ang storyline nila, hanggang doon lang. Inday Sara, 125 million. Magnanakaw. Duterte, magnanakaw. Yun lang yung nila. Walang laman yung ulo. Kaya pagka sinagot sila ng mga hindi bayaran na mga vlogger, sa sarili lang sila nagbablog kasi nakikita nila yung katotohanan. So, bayad na vlogger, hindi bayad na vlogger. Bayad na troll, walang troll. No? Kaya, pagka sinagot sila, kagaya na sinasabi ko ngayon, wala silang may sagot eh. Ibabalik naman nila na shoot the messenger, parang ganon na sama-sama kayo mga bobo, hanggang ganon na lang. They resort to personal attacks, no? Personal attacks. So, gano'n ka hirap intindihin. Pilipinas, mga kababayan, mga retired na sundalo at opisyal ng Sandatang Lakas ng Pilipinas, AFP and PNP, active personnel, lahat ng tao sa gobyerno, hindi ba nyo naintindihan? 125 million, 4 billion. 1 billion a quarter. Putang yan. Hindi pa nga malinaw sa COA yung sa kanya. Ito, kinlir ng COA. Marunong pa kayo sa COA. Ito, kinlir tanggalin na natin COA. Kayo na lang ang magano sa mga lintik na mga na yan, na tawag doon, confidential fund. In fact, kung ako masusunod, pag-ikot ng gulong at nag-reboot tayo, wala nang confidential fund. Wala na. Burado na lahat yan. Isa na lang agency ang hahawak, which is, the proposal is of our group, SFGF, is the National Intelligence Security Department. National Intelligence, lahat yan. Confidential fund, intelligence fund, yan lang ang may hawak. Siya yung answerable sa taong bayan at saka sa COA. Now, kung ikaw isang agency like Office of the President, kailangan mo confidential fund, sulat ka dito sa NISD. Mga pare ko, kailangan ko ng Intel fund. Justify mo. Presidente ka, justify mo.
Sasabihin sa iyo nila, meron na kaming ganyan, may project na. So, walang redundancy. Meron na. At kami na lang gagawa. Ganon. Kasi yung confidential fund, talagang, dahil sa nature niya, confidential, yung clearing niyan, hindi maano Mantalang, kung merong isang agency na lang habulin natin, hindi nang dami-daming agency, 400 na ano ng gobyerno, sa ngayon ng gobyerno, merong confidential fund. Kakaloko. So, yun yung stress yung iba nating kababayan. 125 million, 4 billion. Million, billion. Di ba layo? Million, 125, dagdagan mo ng 875, billion na siya. 125, dagdagan mo ng 825, billion. 4 billion. Puta yan, mga Pilipino talaga. Tapos galit na galit kayo, concerned kayo, na si Inday Sara, 125 million, nakinlir ng COA. Kaya hindi nyo masagot-sagot kasi yung yung rebuttal ng mga pro-Duterte is that mga bayaran kasi kayo. Hanggang doon lang yung peg ninyo. Hanggang doon lang yung narrative nyo. Basta 125 million, Inday Sara. Pero pagka ibinalik sa inyo, million, billion. Dagdagan mo 875, yung 125, 1 billion, 4 billion. Office of the President. 125 billion, 1.2 trillion. Flood control pa lang. Pumunta naman. Yung binentang ginto, magkano yun? 25 tons. Ilang billion yon? Ilang billion? Yung Marlikapan, ilang billion? 500 billion. Yung pinang-impeach, 32 billion. Yung pinang-PI, 32 billion. Yung PhilHealth, 90 billion. Di ba? PDIC. Magkano yun? 250 billion. Ang dami, no? Tapos ngayon, may mga, Armed Forces, 15 billion. Ang di ka maintindihan sa mga kababayan natin, mga tungang, million, billion. Ang layo. Tapos, nakapeg kayo dito, pinupuntiran ninyo, kinakatay ninyo ang Duterte. Okay, sige. Nasaan ang mansyon ng Duterte? Bahay sa Davao. Gutay. Alam namin kasi binantayan ng SFGF. Nandun yung SFGF nakabantay. Sabi, ito ba yung bahay ng presidente? Parang bahay lang ng ng common na tao. Yun na nga common na tao yung presidente. Yun, nakakulong sa ICC ngayon. Former president, 100, yung bahay niya, ganun yung itsura. Ito, Forbes Park, 10. Tapos, ito, nakakulong yung isa. Tapos, binibira nyo, corrupt. Samantalang ito, wala. May aeroplano ba to? May helicopter? Wala. Ito, meron. Kaya nga, puta ng mga Pilipino talaga, Ay, nako, may you all burn in hell, kayong mga walang niya kayo. Tapos, masyadong, ang gulo, kaya nagkakagulo ang Pilipinas. Kasi nga, pinipilit tayong guluhin itong administration. So, babala niya, no? Natakot sila dun sa paghiwalay ng Mindanao. Uy, alamin nyo, galingan nyo intelligence yun. Hindi lang Mindanao yan. Yeah. Pati Visayas yan. Pati Visayas hiwalay. Ay, kawawa Pilipinas. And the moment ang OFW ay kumatig sa Mindanao, ay patay ka. So, yun yung kwento. Okay. Nako. So, kung babasihan mo, para kung
nakakagulo na, no? Kleng-kleng bang-bang na, no? Kakalito. Saan tayo? Talk about character. Character. Dalawa na tao. Bongbong Marcos, Inday Sara. By President, Vice President. Dito yung Vice President. No. Spare tire. President, Vice President. Okay. Pareho ng Cabinet Secretary, DA. Ano nangyari sa DA? Oh, doon naglabasan yung mga ano, di ba? Yung yung sinasabing 20 pesos yung bigas na hindi naman naging 20. Umakyat pa nga ng 70, 80. Tapos yung smuggling ng bigas, very rampant. Yung pinakamahal na bawang, tandaan nyo yung bawang? 700, 750, 800 na bawang, 1 kilo. Saan ka nakakita ng ganun? Only in the Philippines, agricultural country. Department, Secretary of Agriculture, no less than the President of the Republic of the Philippines. 800 ang bawang. 700. Pinakamura na yan, 700 at the time. Bumibili ko sa palengke, alam ko. No? Anak na to ko. Kasi panay, no? Itong isa, Secretary of DepEd. Secretary of Education. Na okay sana yung kanyang curriculum. Ang problema, pinagtulungan siya, tapos kinokorrupt siya eh. Ayaw niya makorrupt, kaya umalis na lang siya. Pero umiyak yung mga empleyado. Sa DA ba umiyak yung mga empleyado kay BBM? Wala. Sabi ng mga empleyado, yay! Buti na lang, umalis na yung bangag. Yay! Pero doon sa DepEd, umiyak yung mga tao. No? Nanghinayang sila. Anyway, probably she will have a chance. Madam President, you will have a chance to correct everything. Not probably, kung hindi ngayon, siguro sa 2028 onward. Hindi naman magwawagi yan eh. So, nagkaroon ng mga baha, nagkaroon ng lindol. Uy, nandoon ng Bongbong Marcos. Kahit sa meme lang, no? Sa meme, nandun siya, nakaganyan, lubog. Nandiyan naman yung flood control project. Tapos yung mga, gagaling dito mga nagpo-post eh. Freedom of expression eh. Kakapikon na siguro from the part of Malacanang. Pero nakakatawa kasi panoorin. Sipin mo, sasalita sa zona. Nandiyan yung 5,500 projects completed na. Yay! Palakpakan yung kongreso eh. Tapos 1 month later, nandiyan naman yung patubig. Nandiyan na parang may sinabi siya sa niya, maraming libo-libong hektarya na ang ating napatubigan. Yung pala, baha. Nabaha. Sobra talaga itong mga kababayan natin. Magaling magpatawa sa Facebook. Subtle yung kanilang banat. Nung nagkaroon ng mga baha at mga calamity, for instance, yung recent, yung Cebu, pumunta siya. Si BBM ninyo, no, pumunta. 30 minutos siya doon. O 1 oras. Sige, benefit of the doubt, 1 oras na siya doon. Mga ganyan-ganyan siya. Wala pumapansin. Wala pumapansin. So, anong karakter meron yan? Kung mahal siya ng taong bayan at ang tingin sa kanya talagang sa puso galing yung kanyang presence. Yung kanyang concern sa taong bayan na sa kanilang pinoproject. Pagdating pa lang yan, yung talagang makipagkamayan, gustong hawakan, gustong makipag-selfie, na siyang nakikita ninyo pagdating ng isang Inday Sara Duterte na pinaparatangan nilang lokaret, spoiled brat, at magnanakaw. Yun ang magnanakaw. Samantalang dito, yung isa, BBM resign. Dito, pag-selfie pa siya pa yung hawak ng camera. Tapos, yay! Duterte! So, it shows
publicly, it shows na itong isa, walang pumapansin, siguro yung mga bayad, meron silang binayaran na, magaganyo ka, kakaway kayo. Ito 500, ito 1,000, kaway kayo pagdating ng presidente. Wala talaga, hindi mo ma-feel yung ecstatic na moment, yung presence ng isang rockstar, which is Inday Sara. Rockstar ang dating. Basta Duterte, yun yung dating merong ano yung tao pagmamahal. Yun yung nararamdaman, pagmamahal ng tao. Miyak yung tao, naluluha, yayakapin, hahalik, ganun. So, nag-overnight. Nag-overnight ang Inday Sara. Yung Vice President din yun na gusto nyong mura-murahin, na gustong tanggalin, na pinagre-resign ng ibang sektor, nag-overnight. Natadtad nga yung kamuk Kung ano-ano pinahid siguro doon, pantal-pantal, ilang bigs na pinahid doon. Pero kawawa rin, nag-overnight. And walang nehani walang walang press release. Trabaho lang. Pagmamahal sa kapwa lang. Kaya yung mga nagsasabi na hindi siya pwede, ako masasabi ko, pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede yun. Yung alin na yan, pwedeng-pwede. Ngayon, kahit tayo magtalo, magtalo tayo magdamag, gago constitutional succession nga. kahit anong gawin nyo. Ngayon, pagka kunyaring hindi kayo pumayag sa constitutional succession, yun yung sinasabi na magkakaroon ng ng extra constitutional na sinasabi ni Gibo. Ang hirap niya extra constitutional na sasabihin nyo, pag one-sided lagi kayo One-sided. Pero pagka kayong gumawa, constitutional. Pagka kayo gumawa, pwede. Bendalo nga kayo Kaya nga, yung sinasabi nyo, serious yun na talagang pwede mangyari, magkaroon na revolusyon. Dalawa pwede mangyari. Dalawa. Sa nangyayari ngayon. Ang analysis ko lang yon. I am not encouraging it. I am hoping na one of the other happens or both happens because I am angry as a Filipino. I am angry. Number one na mangyari, magkaroon ng revolusyon sa Luzon. Yung Mindanao at saka Visayas, siguro ano lang yan, packets of ang tinatawag mong retribution, yung mga corrupt na mga mayor, congressman, mga barangay captain, huhulihin ng mga taong bayan at pananagutin. It's a revolution of accountability. A people's revolution of accountability. A war against corruption. Mapipigil pa ba? Tingin ko, hindi, papunta dun Now, yung isa na pwede mangyari, humiwalay ang Mindanao. Mas matindi yun. Hiwalay ang Mindanao. So, pag humiwalay ang Mindanao, susunod ang Visayas. Okay. Si Commander Panadero. Commander Panadero. Meron kami, Commander Panadero. May kaibigan. Bilyonaryo yung kaibigan. Kaklase niya. Nag-message sa kanya. Nagkakwentuhan sila. Tapos nag-message. Bro, Amerikano to bro, bilyonaryo. Musta ka na? Nababasa ko yung mga posting mo mag-friend pa sila Nababasa ko yung posting mo Parang talaga ang sama nangyayari dyan sa Pilipinas Oo nga Pero pagka nagkatotoo yung humiwalay yung Mindanao sabihin mo, I am willing to donate $1 billion as a startup para sa Mindanao. $1 billion. Equivalent around, sa conversion natin yan, $58 billion. At kung maganda ang pamamalakad nila, I'm again willing to throw away another billion. Pagka maganda yung how 1 billion was spent by this so-called Republic of Mindanao,
I'm willing to throw another 1 billion. No strings attached. Walang tubo, walang ano. Bigay. Isa lang tao yun. Tao lang yun. Wala pa dyan yung mga bansa na nakakaamoy na eh. Nakakaamoy na. Tapos nun, seryoso ba yung Mindanao? Sabihin nyo, puntakin doon, emisary. Sabihin nyo, pakipag-meeting kayo doon. Tapos, tulong na kami, tulong. Hanggang sa armed forces, tulong sila. Sa Republic of Mindanao. Doon sa bagong armed forces na 55,000, expandable to 100,000. Depende kung kakayanin yung mga overhead. Kasi overhead lahat yan eh. Cost, revenue, o kaya cash on hand. It's always cash flow, no? Tapos, you do not spend more than dun sa pera na pumapasok. Unless it is really necessary na infra, really necessary, so ang mangyari doon, hihiram ka. Pero hanggat maaari, wala dapat hiramin. So kung may mga pledges na manggagaling sa labas, kagaya niya, mayroong mga pledges na itong tao na to willing na tumulong kasi si Panadero no, nag-advise sa kanya. Maliit pa sila noon. Tapos noon saan ko ilalagay yung pera ko? Sabi ni Panadero, advisor yan lagay mo sa sa mga young companies na mga young tech companies, mga ganon. Sa technology. Then yun ang ginawa niya, tumaya siya. Kasi naging bilyonaryo. Kaya baliwala sa kanya yung 1 bilyon, 2 bilyon, baliwala yun. Ang ganda, no? May mga ganun tao na nag-iisip para sa ikagaganda ng Pilipinas. Yung Mindanao lang, ha? Kung napansin niya yung nagkaroon ng Yolanda, no? Ay, tulong ng buong mundo. Di ba? Tulong. Pero ngayon, walang tumulong. Yung mismo American bases, walang tulong, eh. Wala ko na balitaan na tumulong yung Amerikano, eh. Diyan sa mga na yun. Na dati, yan ang sinasabi nila, General Galvez, nung acting SND siya noon, na magkakaroon ng disaster relief operations, makakaigi sa Pilipinas kasi nandiyan ang mga bases, tutulong Amerikano because they have the capability to help our countrymen in the event of any disaster. Ayun.